Yun ba yung reason ng gobyerno or ng DSWD kaya hindi nila matulungan dahil hindi nila alam kung nasaan yung kamag-anak? Ganun po ba yun? Kaya hindi ninyo maggawang kunin sila sa kalye dahil hindi nyo kilala, hindi nyo alam yung mga kamag-anak? Eh kung ganun po yung pairali natin na wala, dadami po yan sa kalsada. No? Kung yun po ang i-reason natin kasi hindi namin alam yung kamag-anak nila kaya hindi namin sila magalaw dahil may rights pa naman, may rights pa rin po sila kahit na ganyan sila. Kaya lang anong klaseng rights? Bali dalawa yung lalamanin ng content ko na to. Isa, yung random vlogger siya na na-mention lang doon sa isa sa mga content ko. Na mayroon din isang vlogger daw na tumulong sa mga Aita. So, when you say Aita, they are those people, no, na mga kababayan natin talagang sa bundok nakatira. Diba, na kailangan mong lakarin ng pagkalayo-layo. Diba? So, ito yung mga pinupuntahan ng vlogger nito. Isa sa mga way of helping niya. No? Ito yung niche niya. Yung mga nasa bundok yung tinutulungan niya. So, nabanggit lang po siya nung isa sa mga nagko-comment. Kasi, doon sa last content ko, it's about DSWD and sa mga vloggers, no, na nagko-content. So, may mga nag-comment ng gano'n. Kaya aking isasama sa content ko na to just to show, no, to others, no, hindi lang sa DSWD, kundi sa lahat ng kinaukulan sa gobyerno at siyempre sa mga viewers na rin, no, ng mga charity vloggers na mayroong may mga vloggers din or charity vloggers din na iba naman yung content nila na kumbaga nandoon yung pagtulong nila bukod po sa revenues or sa views. No, ang sa kanila makatulong talaga. Pakin mo mga ITAS yun, mga katutubo yun na kumbaga they are one of those people, no, dito sa Pilipinas na medyo hindi nabibigyan ng pansin. Swerte na lang kapag may mga vloggers na nakakakita sa kanila at natutulungan sila. No, and the other one is itong isa sa mga content, latest content ni Daddy Frankie na kung saan may nakita siyang isang pagala-gala sa kalye, no, na si Ryan, na hindi niya magawang tulungan, no, dahil sa pag-aalala niya na may ma-violate siyang rules na naman. Well, talagang ganun, no? Ayaw ni Daddy Frankie ng medyo hassle, kaya sumusunod siya, no? Pero magbibigay lang po tayo ng ilang opinion natin base sa mga nangyayari ngayon. Okay, at bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Okay, at matuto po lagi. Matuto kayong mag-fact check para hindi kayo mapagsabihang fake news, no? Okay lang na magmarites as long as nanduron kayo sa katotohanan at kaya nyong panindigan yung mga sasabihin ninyo. Okay? So ito po, simulan natin doon sa vlogger na sinasabi ko, no? Ito po ay si Soto ang channel niya ay si Soto TV10, no? Yan po yung vlogger na na-mention doon sa isa sa mga content ko. Na siya ay tinulungan din ng vlogger. I mean, may tinulungan siya yan, yung mga katutubo na yan. No? Ito yung mga katutubo na 106 years old na lolo, walang nakuha na 1,000 para sa centennial, no? Dahil overage na raw. Okay? So, yun po yung laman ng content na yan. And sa tulong niya, no, mabibigyan sila. So, allow me to play, no, some portion. January 26, 1920. Isipin nyo, 106 years old, wala pa siyang nakukuha 100,000 na centennial. Dahil sumobra na raw sa taon. Pero may birth certificate si tatay. Kompleto na po yun. Kompleto. May birth certificate pero wala siyang nakuha. Yun. Parang nakakaloko naman yung reason na yon, no? Kailangan ba 100 bago? Pag lumagpas ka na ng 101 ka na, hindi mo na makukuha. Narinig niyo naman po yung paliwanag, di ba?
Kaya hindi niya nakuha yung kanyang Centennial Award kasi 106 na siya. Nakakatawa lang itong mga ganitong, I don't know, siguro yun yung nirason, no? Kasi yun yung sinasabi nung kausap niya. So marami po sila niyan, no? Hindi lang po yan si Lolo. May iba po pong kasama yan. May birth certificate. Pero ano sabi sa inyo? Sabi sa akin, noon pinayos sa akin yung birth certificate, sabi kumpleto yung birth certificate para makuha yung 100,000. Ay nakumpleto ko na po yung birth certificate, sabi sumobra na naman po yung ano, year. Overage na. Overage. O kita nyo, pati yung vlogger natatawa eh. Narinig nyo naman yung paliwanag ni Kuya, siguro yan yung anak, no, na dahil overage na kaya hindi Siya po si mabibigyan. tatay kaya po wala siya nakuha centennial. Sila po yung mga 102 years old Oh, yan na, pa. 103 years old o higit 100 taon na. Kaso wala pa silang nakukuha centennial. Pero sa Okay. senior What is my point on showing this, no? Sila po yung mga katutubo. No, katulad po nung nasabi ko kanina, sila yung mga katutubo na kumbaga nakakalimutan, no, ng mga nasa gobyerno, no? Mabuti na lang may mga katulad ni Soto, TV10 na dinadamayan sila. And it seems na ang kanyang content ay nasa mga katutubo talaga. So, matagal na po itong content na to. 3 months ago na nabanggit lang nung isa sa mga nag-comment sa aking mga content. Kaya naisipan kong i-share kasi nga, these are, no, the vloggers na hindi lang basta nagko-content. No? May purpose sila kaya sila pumupunta sa lugar na yun. Not for just the content. Yes, kasama yun. 'Di ba? Para maging unique yung content nila. Pero by doing that, mas malaki po yung naitutulong nila. Diba yan, katulad ng mga lolo na yan. 100 plus years old na. Pero, hindi sila nabibigyan ng atensyon. At kung ano-anong rason pa yung mga pinapaliwanag. Diba? Palibasa magpas ng 100 years old at naging ng 106 na, kaya nawala ni Cynthia. Wala po itong kaugnayan at sa DSWD. No program ata ito ng national government talaga or galing ata ito kay BBM, no, na program. Okay? Sa akin dito, the reason of this, I share this kasi nga kakaiba siya at yung pagtulong talaga. No, ito po ay walang gumagawa, no? Katulad niyan. Oo, may ganong benepisyo. Pero alam ba nila na pwede nilang iangal yan? Actually, natulungan po itong mga to, no? Naibigay po yung kanilang mga reward. Okay? And ito po yung patunay, isa sa mga patunay na after ma-feature ito ni Soto TV10, natulungan nata sila at nabigay yung kanilang award, no? Si nanay, oh. Nay, ikaw naman, palibasa, nakuha na ni Lolo yung 100,000, nakakabay ka dyan. Parang mali. Parang nininigawan niya eh. Baliktad eh. Baliktad eh. Baliktad niya. Payag na kami. Pahig na kayo? Oo, payag namin kay Lolo. Ito na. Nakuha na kasi 100,000. So yan, no? So ano po yan? Patunay na nakuha na ng mga kasamahan pa ni Lolo yung kanilang centennial gift. No? And it's because of the vlogger. Yun yung sa akin ba? Okay? So, yung mga ganyang bagay, hindi po yan nabibigyan ng atensyon. So, dahil sa mga katulad nitong vlogger na to, di ba? Napapasaya sila. Ito po yung mga sana makita, no? Nung mga nasa gobyerno natin, na hindi lang basta dahil sa revenue, no? Ang habol ng mga yan. Kundi makatulong din. Like what Daddy Frankie is doing. Okay? Kaya sana, no? Sana, magkaroon ng konting, ano naman, no? Leniency sa mga vloggers. Especially kung nakikita naman ng karamihan na may puso talaga sila sa pagtulong. Di ba? Mararamdaman naman natin at nakikita naman natin yan eh. So, yung mga ganyang bagay, di ba? Dapat pasalamatan sila. Okay? Yan lang muna. Yung dun sa ano ko lang yan. Parang naisingit ko lang. Kaya ko lang naidagdag dito sa content. Now, puntahan natin yung latest content ni Daddy Frankie na kung saan
yun nga, may nakita sila sa daan na pulubi, no? Natutulungan nila. Kaya lang hindi nila nagawa dahil ito po yung reason ni Daddy Frankie. So yun mga kababayan, mga kabarangay, si Kuya Ryan kanina nakita namin dito, sobrang daming basura sa kanyang katawan, kaya binawasan natin lalong-lalo na yung mga nakatali sa kanyang paa. Binigyan natin ng tubig, binigyan natin ng pera. Mga kababayan, mga kabarangay, sa nakakapanood ng video natin na ito, gusto sana natin tulungan si Kuya Ryan. Bagamat hindi pwede natin siyang pwersahin dahil mayroon pa rin siyang karapatan. Ako'y Okay? Kaya diyan ko tinigil, no? Sa sitwasyon ni Kuya na yan, no? Marami nang nakapanood sa inyo. Yung si Kuya Ryan. Sa sitwasyon na yan ni Kuya Ryan, di ba? Alam natin na kailangan ng tulong. Di ba? Pero, yung karapatan niya ayaw pa rin nating maalis. Tama pa ba yun? Di ba? Na ginagawa ni Daddy Frankie yan, kasi nga, yun yung alituntunin na gustong pairalin. Di ba? The human rights. Yung sa mga ganyang klaseng tao, di ba? Alam natin, kita natin, no? Sa itsura niya. Kung napanood niyo po yan, grabe. No? Itong plinay ko sa inyo is naayos na yan, nabihisa na yan, napalitan na yung damit yan. Yung sa first part ng video na yan, walang damit yan. Ang daming nakatali sa katawan niya. Doon pa lang po, di ba? Makikita na natin na wala siya sa tamang pag-iisip. Pero dahil sa nire-respect pa rin natin yung right niya as a human, hindi magawa ni Daddy Frankie na tulungan. Di ba? Tama pa ba yun? No? Kasi kung sakaling puwersahin mo yan, it's for his safety. Di ba? Gusto mo siyang mapaayos. Kung na-violate mo yung rights niya dahil hindi siya sumama sa'yo, ano yung gagawin mo ba sa kanya? Babastusin mo ba siya? Babalahurain ba siya nila Daddy Frankie? Pagtatawanan ba siya? Di ba hindi? Pero hindi magawa ni Daddy Frankie because of those restriction na human rights na wala naman sa right. So, anong ginawa ni Daddy Frankie? Hinayaan. nanawagan sa kanyang mga kamag-anak, kapamilya, kung sino man po nakakilala para matulungan natin. Kahit isa lang po sa representative na pamilya para maibalik natin sa kanyang lugar at matulungan natin makapamuhay siya ng normal, no? Kaya ipag-pray. So yun lang, no? Yun lang ang intention ni Daddy Frankie. Yun lang yung intention niya. Matulungan sana si Kuya Ryan. Pero dahil nga walang consent from the family, paano malalaman na nasaan yung pamilya niyan? Totoo kaya nasa Paranaque yung pamilya niyan? At sa itsura niya yan, sa tingin niyo makikilala pa siya ng kamag-anak niya? Puntahan niyo po yung video na to, yung latest ni Daddy Frankie about yung kay Ryan. Panurin niyo kung ano yung itsura niya. Nakakapagsalita siya, sinasabi niya, taga Paranaque siya, may anak siya, may asawa siya, may mga kapatid siya. Pero alam mo wala pa rin sa ayos eh. No? Kailangan niya talaga ng tulong. Panay ang dispensa niya, pero tinutulungan siya ni Daddy Frankie. Inaayos siya, nililinis siya. So yun yung ano ko rito, yung concern ko, no? Yung mga ganitong klaseng tao. Yun ba yung reason ng gobyerno or ng DSWD kaya hindi nila matulungan dahil hindi nila alam kung nasaan yung kamag-anak? Ganun po ba yun? Kaya hindi ninyo maggawang kunin sila sa kalye dahil hindi nyo kilala, hindi nyo alam yung mga kamag-anak? Kung ganun po yung pairali natin na wala, dadami po yan sa kalsada. No? Kung yun po ang i-reason natin kasi hindi namin alam yung kamag-anak nila kaya hindi namin sila magalaw dahil may rights pa naman, may rights pa rin po sila kahit na ganyan sila. Kaya lang anong klaseng rights? Kasi sila nga mismo hindi nila maalagaan yung sarili nila eh. 'Di ba? Sila nga mismo eh. Hindi nila alam yun na may rights pa sila eh. Kasi nga wala sila sa katinuan. No? Yun yung sa akin doon. So yun yung nagiging hindrance ngayon kay Daddy Frankie. Para pagbutihin, no? Or maging mabuti yung sitwasyon ng tao na yan.
Kung yan ay hindi pinipigilan, no, napigilan, hindi nagawa ng issue, no, hindi special mention ng DSWD. Nanduro na ngayon yan sa shelter. Napaliguan na yan, nabihisa na yan, maayos na yan. No? Kaya lang, dahil nga sa ayaw ni Daddy Frankie na may nababiolate siya sa rules ng government, mas pinili niya, no, natulungan sa ganyang paraan at manawagan muna bago niya. E paano yan? Halimbawang nakita ng kamag-anak, no, dyan sa lugar na yan. Eh, kung saan-saan magpupunta yan, mantakin nyo from Paranaque na napunta sa lugar na yan. Eh, ang layo niyan. Di ba? So, paano makikita ulit sa hanapin na naman nila Daddy Frankie yan? Na kung yan ay inaalaw na doon sa shelter, no? At continuously maipapakita sa vlog, makikita siya. Ano ba yung nangyari doon sa Reyes family? Paano ba nalaman ng tatay nila Aljun, no? Nila RJ, yung sitwasyon ng mga anak niya? Di ba? Nung napanood yung vlog ni Daddy Frankie, at ilang beses na vlog yun bago natawag yung pansin ng tatay nila. So yun po, no, yun yung purpose, no, not just to earn money from their situations. No? Ganun po yun. So ngayon, ayan, isang beses lang nakita nila Daddy Frankie, paano kung hindi yan makita kagad? O kung makita man, hindi na nila alam kung nasa ang lupalok na ng lugar dyan, napunta yan, o na-aksidente na yan. Diba? So yun yung pino-point out namin dito. Okay? Kaya sana medyo maliwanagan or ma-consider, no, ng DSWD yung implementations nila sa pagbabawal sa mga vloggers. Kasi hindi naman po yan panggagamit no, para sa akin. Dahil tinutulungan sila at alam namin kung ano yung pusong mayroon si Daddy Frankie pagdating sa mga ganitong klaseng tao. At yung iba pang mga nagcha-charity. So, I hope makita nga nila Daddy Frankie. Ulit yan si Kuya Ryan, oras na may magulang, kapatid, kamag-anak na lumitaw para i-assist sila Daddy Frankie at makuha na sa kalye. Okay, so yun lang po yung gusto kong share sa content ko na to. And always po, matuto kayong mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito lamang, maraming salamat.